per hectare na. From nung nag-umpisa kami sa 60 kabans per hectare. Nung bago po kayo manungkulan, anong status ng munisipyo nyo kung i-rate po natin ito bilang class? Nung ako na naupo na mayor, ang San Isidro ay 5th class town. Kaya hirap kami nung mag-implement ng program dahil napakaliit ng aming pondo, dahan-dahan. Ngayon, nasa 2nd class town na kami. Biglang lumundag, naging 4th class tapos lumundag sa 2nd class town. Ibig sabihin lang nito ay yung pamamaraan at yung mga programang ginagawa namin ay ito ay tama. Nasa ayon sa dapat gawin. Kasi umangat ang household income, ang kita ng bawat bahay. At nung umangat ang income ng mga magsasaka, umangat din ang revenues ng munisipyo. At nung pag-angat ng revenue sa munisipyo, nagkaroon kami ng allocation sa mga basic services. At nung nangyari yon, it's parang isang cycle na complete mo yung cycle, na buo yung cycle. At doon nangyari yon, inaangat kami sa 2nd class. Ano-ano po bang napapakinabangan sa serbisyo publiko ng inyong mga nasasakupan? Meron kaming PhilHealth sa masa dito sa San Isidro. Ang enrollment namin ay umaabot sa 9,514 families na. Kaya ibig sabihin, lahat ng mahirap ay inuobliga namin na mayroon silang health insurance. Kaya kung ikaw magsasaka, you belong doon sa mahirap at may health insurance ka, pag na-hospital yung iyong pamilya, sagot na yung gastos. Pagdating naman sa edukasyon, nakita kong napakalaking bagay na naitulong din ng programa ng pamahalaan. Meron kami tinatawag na SPES na 8 years na rin naming programa, yung Special Program for the Employment of Student. Ito yung programa na kapartner namin ay Department of Labor. Napakaganda nitong programang ito dahil ang tinutulungan mo dito yung mga anak ng mga pamilya na ang kanilang income is 50,000 below. At itong mga bata na marurunong pero hindi kayang magkolehiyo. Pagka napasok siya sa scholarship ng SPES, pinag-graduate namin sila. Magmula first year college hanggang makagraduate ng 4th year. Kaya hindi yan nawawala, lagi kami nagpapagraduate. At ang napakaganda, itong mga bata sa SPES, sila ang katulong namin sa munisipyo. Kung hindi dahil sa kanila, hindi namin kaya kasi pagka nag-umupa ka ng mga, yung magsusurvey talaga, it will cost us millions of pesos. Pero ito, every summer, pag merong kailangan kami survey at merong kailangan yung aming partners at binigay yung kailangan survey, silang gumagawa. Ito yung sinasabi ko sa yung programa na kailangan ang integration ng socio and economic development. Doon sa drawing na yun, nandoon lahat yung pinagsama na social and economic development. At kaya ang sinasabi ko nga sa aming mga nangunungkulan, lalo na sa mga mayor, napaka-importante na i-priority ang basic services. Ito yung tinatawag natin health, education, at livelihood. Ito ang number 1 yan. Hindi infrastructure ang sagot sa kahirapan. Ang sagot natin ay basic services. Kaya dito sa bayan ng San Isidro, ang nilagay naming budget sa health is pinakamataas. 16.21% ang budget namin sa health. Napakataas nung compared sa normal. At dito din sa San Isidro, yung health program ay na-institutionalize na. Ibig sabihin, yung subsidy ng munisipyo sa health ay permanente na. Kahit na hindi na akong mayor, kahit na sino pumalit sa akin, nandoon na. Dahil nag-release na ng resolusyon ang Sangguniang Bayan, ng resolusyon na ginagawang permanente na ang subsidy dun sa PhilHealth at saka sa ibang programa ng health. At ang pangalawang binigay nilang na-institutionalize ay yung tinatawag nating SPES program sa estudyante, yung ka-partner natin ang Department of Labor. Yung counterparting namin na 60% na pambayad dun sa mga bata ay ginawa na rin permanente sa budget ng munisipyo. Ang other programs na institutionalized and na-manualize na yung integrated cooperative farming system. Na-manualize na namin. Tapos na-manualize na rin namin yung mga ibang programa na ayon sa
dun sa ating pinaka-framework na integration ng economic development. Sinamahan niyo po kami kanina para ikutin ang mga lugar sa inyong bayan. Ano-ano po ba yung contribution nito sa kaunlaran ng inyong bayan? Ang unang pinuntahan natin ay yung Gawad Kalinga. Kasi dito na-address namin ang problema ng mga homeless at saka landless. Mga pamilya, but very crucial sa mga magsasaka. Kasi karamihan nitong mga homeless at landless na to na nakatayo sa ibabaw ng irigasyon, ito yung mga barok na tinatawag workers. Ang barok workers, ito yung tumutulong sa mga magsasaka sa pagtatanim. Kasi ang mga magsasaka, meron silang mga inuupahan ng mga nagtatanim. Kuminsan, itong mga nagtatanim, wala silang permanent na tirahan. Ito yung nagiging squatters. Ito yung answered prayer namin. Hindi lamang nagbigay ng bahay doon sa mga walang bahay, yung social transformation na nangyari dahil doon sa bayanihan ay napakabilis, napakalakas. At nagkaroon ng community yung mga mahihirap inside the village. Ngayon, nung nangyari ngayon ito, nagkaroon na ng bayanihan, spirit, ang community, inilabas namin to sa village lang. Kasi usually yan, Gawad Kalinga sa loob lang ng village, di ba? Inilabas namin, dinala namin sa education. Ang San Isidro being fourth class town, hindi lahat kaya namin patayuan ng buildings, na schoolroom building. Meron kaming eskwelahan, yung T.A. Dionisio High School. Ang dami-dami ng enrollment. Ang mga bata nasa ilalim ng puno, doon nag-aaral. Wala silang mga building. So ngayon, ang ginawa namin para ma-afford namin makapagtayo, sabi ko doon sa T.A. Dionisio, sabi sa principal, kay Mrs. Dalalo, sige, bibigyan natin ng munisipyo, allocate natin ng pondo, ang schoolroom building, pero kailangan kong tulong ninyo. Kailangan tumulong kayo magtayo ng schoolroom building. So, tumulong na naman dito yung GK. Napunta rin ng mga Ateneo volunteers at saka mga volunteers ng GK na sila unang naghukay. Tapos sumunod yung mga estudyante, mga teachers at saka mga parents. Ngayon, natayo ngayon yung 2 schoolroom building na kumpleto. Meron siyang toilet at saka maganda yung building.